mga pinakabagong balita at mahalagang isyu na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan noon at ngayon sa serbisyong totoo ng GMA News. Sa kayo po ay pinsala. Ito na ang mga unang balita. Tatlong araw na lang bago ang simula na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, may ilan pang usapin ang hindi pa nareresolba sa pagitan ng House Prosecution Panel at Defense Team. Nakabinbin din ang usapin kung maghahalal ba ang mga senator judge ng presiding officer. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Lord God, today we leave up to you the men and women entrusted with the responsibility of serving as prosecutors in this impeachment proceeding. Dumalo sa misa ang ilang public at private prosecutors na uusig sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte sa Lunes na magsisimula ang impeachment trial. I can honestly tell the Filipino people, the House prosecutors and the private prosecutors are all ready as we start this impeachment trial this coming July 6. Ang defense team naman ni VP Sara nag-file na ng comment sa pre-trial order ng impeachment court, hindi na raw magpa-file ng comment ang prosecution team. Nakasaad sa pre-trial order na dapat isumite sa impeachment court ngayong araw, July 3, ang listahan ng mga ipepresenta nilang testigo para sa trial na gagawin sa July 6 hanggang 8. Meron na kaming sinubmit kasi requirement ng pre-trial order na 3 days before the hearing, dapat ilista na namin ang mga witnesses para walang surprise. May ilan pang issue na hindi na pagkakasunduan ang dalawang panig na inaasahang sa trial na lang mareresolba. Kabilang dyan ang pagbubukas sa selyadong kahon mula sa Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax records ni VP Sara at kanyang mister. Gusto ng kampo ng bise na gawin ito sa isang executive o closed-door session. Tutol dito ang prosecution at dapat daw buksan ito sa mismong trial na bukas sa publiko. Tinututulan din ng defense team ang kagustuhan ng prosecution na magkatuwang ang public at private prosecutors sa pag-examine ng witness. Sa isang statement, sinabi ng kampo ng bise na ang pagtutol nila ay para maging maayos ang impeachment proceedings, maiwasan ang kalituhan at maiwasan ang mahabang examination ng witness. Dapat daw, isang abogado lang ang magsasalita sa examination of witness at ang public prosecutor ang dapat gumawa nito sa kanilang mga testigo. Allowed naman po yan. That is allowed in the Senate rules that the private prosecutors, kami po under the control of and supervision of the public prosecutors, is allowed to present witnesses. We leave it to the trial court, kasi impeachment trial court, kasi malinaw na malinaw sa Senate rules na private prosecutors are allowed. Isa pang nakabinbig usapin kaugnay sa impeachment trial ay kung maghahalal ba ang mga senator judges ng presiding officer. Batay sa mga naunang ulat, napipisil ng mayorya si Senador Cheese Escudero bilang presiding officer. Pero sinabi rin ni Senate President Sherwin Gatchalian na naghahanda siyang gampanan ang papel na ito. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo, GMA News. Naka-isolate ang dalawang minor de edad na namaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City habang nananatili sa Regional Rehabilitation Center for Youth. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, DSWD, hindi rin pinapakausap sa kanilang pamilya ang dalawang namaril na sina alias Nash at alias Rod. Sa pagdinig sa Senado nitong Miyerkules, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na sumasailalim sa intense intervention ang 14 na taong gulang na alias Nash. Mananatili raw siyang nakadetain sa youth facility hanggang makitaan siya ng positibong pagbabago. Si alias Rod na 15 taong gulang sinampanan ng reklamong murder at attempted murder ng pulisya. Mananatili naman siya sa kustodiya ng DSWD habang nasa preliminary investigation ang mga reklamo laban sa kanya. Isinasailalim din siya sa intervention.
Kapag siya ay na-convict dahil he's being treated as an adult, so siya ay pag nakulong mapupunta sa Muntinlupa. Hindi ho. Normally, may suspended sentence. Meaning, hindi ho muna siya ilalagay sa kulungan ng pang-adult, kung hindi ilalagay siya sa Regional Rehabilitation Center po namin. As long as the intervention plan is ongoing, the court will have to say, okay, nag-rehabilitate or hindi. Sinabi ng Department of Justice na pinag-aaralan nila kung pwedeng maituring na terorismo ang pagpasok ng nihilistic violent extremism o NVE sa Pilipinas. Ito'y matapos lumabas sa pagdinig ng Senado na posibleng may adult groomer na nag-udyok sa minor de edad na gumawa ng karahasan. Ayon sa DOJ, kailangang mag-ingat at pag-aaralang maigi ang NVE dahil sensitibong paksa ang terorismo at may mga nasasangkot pang mga bata. Wala pong bagyo pero nakaranas na malakas na ulan na ilang bahagi ng Mindanao dulot ng hanging habagat at localized thunderstorms. Nagdulot po yan ng kabi-kabilang pagbaha na namerwisyo sa mga residente at motorista. Narito po ang unang balita. Inulan ang ilang bahagi ng Coronadal City kahapon, kasunod yan ng malinsangang panahong naranasan noong umaga. Gutter deep ang baha sa ilang kalsada na namerwisyo sa ilang residente at motorista. Nakaranas din ang pagulan sa ilang bahagi ng Bonggao, Tawi-Tawi na tumagal na mahigit 1 oras. Malakas na ulan din ang nagpabaha sa ilang kalsada sa Iligan City. Nagdulot yan ng pagbagal sa daloy ng trapiko. Pansamantala ring nagka-brownout sa ilang bahagi ng lungsod. Sa Tibuli, South Cotabato, bumigay ang isang lumang tulay dahil sa ragasan ng sapa. Dulot yan ng malakas na ulan. Problemado ang mga residente at negosyante roon dahil nagsisilbing pangunahing daan ng tulay para makatawid sa lugar. Pinasok naman ng baha ang ilang bahay sa Lambayong Sultan Kudarat. Sa Sultan sa Barongis, Maguindanao del Sur, ilang araw nang lubog sa baha ang ilang bahagi ng Barangay Gadungan. Kasunod yan ng walang tigil na pag-ulan sa lugar. Umabot din ang baha sa ilang bahay, pati sa ilang taniman. Ayon sa Pag-asa, ang pag-ulan sa Tawi-Tawi ay dulot ng hanging habagat, habang ang ilang bahagi ng Mindanao ay nakaranas ng pag-ulan dulot ng localized thunderstorms. Ito ang unang balita. Jomer Apresto, GMA News.